Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan hindi nagtagumpay ang 7 martial grandmaster na paslangin ang Violet 9 Striped Moth. Sila Li Yunxiao ay hinahabol ng Violet 9 Striped Moth dahil ang 6 na martial grandmaster nilang kasama ay kasalukuyang tumakbo at nagtatago. Sa inis ni Li Yunxiao ay balak niyang ipaghiganti si Elder Duan na kanilang iniwang mag-isa habang kinakalaban ang mabagsik na Violet 9 Striped Moth. Nilabas ni Li Yunxiao ang 5-line tripod habang hinahanda ang kanyang teknik at hinintay ang pasugod na Violet 9 Striped Moth. Ilang sandali na lamang ay malapit na silang magbanggaan subalit nanatili pa ring kalmado si Li Yunxiao. Nang tuluyan nang makalapit ang Violet 9 Striped Moth ay inilabas na ni Li Yunxiao ang Phoenix Fire para isama sa 5-line tripod. Ang apoy ni Li Yunxiao ay naghugis Phoenix dahilan para matakot ang Violet 9 Striped Moth. Batid ni Li Yunxiao na ang kahinaan ng Water Spirit Violet 9 Striped Moth ay ang Fire Spirit ngunit hindi lamang simpleng Fire Spirit ang ginamit ni Li Yunxiao kundi isang soul projection ng Ancient Mythical Beast na hari ng lahat kaya naman grabe ang takot na dala nito sa Violet 9 Striped Moth. Ang Violet 9 Striped Moth ay hindi nakagalaw sa sobrang takot kaya mabilis itong nilamon ng Phoenix Fire at madala sa loob ng 5-line tripod. Sa isang iglap ay mabilis na nakuha ni Li Yunxiao ang isang buhay na 6-tier beast na mas malaki ang halaga kumpara sa bangkay na 6-tier beast. Si Elder Duan ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang Violet 9 Striped Moth na 7 nilang martial grandmaster pinaghirapang labanan ay saglit lang nilabanan ni Li Yunxiao na isa lamang great martial master. Ilang sandali pa ay dumating na ang hinihintay ni Li Yunxiao na mga hangal. Ang 6 na buwayang martial grandmaster ay biglang sumulpot na para bang walang nangyaring pagtataksil sa kanila. Kitang-kita sa mata ng mga hinayupak na to kung gaano sila kahapit na martial grandmaster. Galit na pinaalis sila ni Elder Duan dahil mga wala silang silbi at manggagamit. Ang mga martial grandmaster naman ay hindi umalis at pinalibutan pa sila Li Yunxiao. Isa-isa nang lumabas ang mga tinatagong demonyo ng mga martial grandmaster sa kanilang katawan na maski sila ay nagtatalo-talo sa bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Napagkasunduan nilang 6 na martial grandmaster na hatiin ang Violet 9 Striped Moth sa 7 para hindi silang lahat magkagulo. Sumabat naman si Li Yunxiao na ayos lang bigyan sila ng parte ngunit kailangan nila siyang isali sa hatian. Sa sinabi ni Li Yunxiao ay agad itong kinontra ng mga martial grandmaster dahil para sa kanilang mga kupol ay wala naman daw ginawa si Li Yunxiao kundi hulihin ang nanghihina na ng Violet 9 Striped Moth. Nagpanggap na kawawa si Li Yunxiao sa harap ng mga martial grandmaster habang pumapayag sa kanilang mga sinasabi. Ikinatuwa naman ito ng mga hangal dahil sa pag-aakalang mabilis nilang nauto si Li Yunxiao. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Li Yunxiao na ang nahuli niya ay buhay at hindi patay na Violet 9 Striped Moth kaya kailangan nila ulit pag-usapan ang magiging hatian dahil masasayang ang buhay na Violet 9 Striped Moth kung papatayin nila ito at hati-hatiin. Ang mga hangal na martial grandmaster ay nagkatinginan at inisip ang kanilang susunod na mga sasabihin dahil para sa kanila ang Violet 9 Striped Moth ay mataas ang halaga kung mananatili itong buhay lalo na't mayroong itong dugong dragon na maaring maging isa sa pinakamalakas na nilalang sa kontinente. Lumingon sa likuran ang isa sa pinakamalakas sa grupo at nakita niya ang mga nanlilisik na mata ng kanyang mga kasama dahil kung magkataon na hindi sila magkasundo at mauwi sa isang labanan ay nakakatiyak siya na siya bilang pinakamalakas sa kanila ay pagtutulong-tulungan ng grupo. Batid ng matanda na bagamat siya ang pinakamalakas ay wala siyang magiging laban sa kanila kaya agad siyang nagpakumbaba at nais na lamang ibenta ang kanyang parte sa iba. Nagsimula na silang ilabas ang kanilang mga tinatagong kayamanan para bilhin ang parte ng ibang miyembro. Ang isang martial grandmaster ay inalok ang kanyang 6-tier defensive talisman na may kakayahang depensahan ang atake ng isang martial emperor. Nabigla ang lahat sa kanilang nakita dahil ang talisman na pinakita ay isang 6-tier ancient soul talisman na bilang na lamang sa daliri ang mayroon nito sa kontinente. Hindi naman lubos maisip ni Li Yunxiao kung paano ito napunta sa kamay ng isang martial grandmaster dahil ang Ancient Soul Talisman ay mayroong kakaibang paraan ng pag-refine kung saan ang mag-refine lamang nito ay isang malakas na nilalang na malapit ng mamatay dahil uubusin nito ang life force ng refiner.
Bagamat ito'y sobrang halaga ay hindi ito maikukumpara sa halaga ng Violet Nine Stripes Moth dahil ang kaya lamang nitong depensahan ay isang atake ng Martial Emperor na hindi ganun kaimportante para sa isang Martial Grandmaster na malapit na rin maging Martial Emperor kaya walang pumili nito. Nakalipas ang ilang sandali ay hindi pa rin sila nagkakasundo sa kanilang magiging hatian subalit ang hinanda ni Li Yunxiao na plano ay malapit nang dumating dahil ang Violet Nine Stripes Moth ay malapit nang makawala sa 5-line tripod. Dahil wala ng oras si Li Yunxiao ay inalok niya ang parte ni Elder Duan sa Martial Grandmaster na may-ari ng Ancient Soul Talisman na makukuha niya ang parte ni Elder Duan kung dadagdagan pa nito ng 100,000 high-tier Primordial Stones ang talisman. Tinanong nila si Elder Duan kung totoo ba ang sinabi ni Li Yunxiao at hindi naman ito tinanggi ni Elder Duan at hinayaan na lamang si Li Yunxiao sa kanyang nais. Nagawa na nilang magpalit at masaya si Li Yunxiao dahil totoo ang Ancient Soul Talisman na maaari niyang pag-aralan pagbalik sa Martial Flame City. Si Li Yunxiao ay nagpanggap na mukhang nalugi sa nangyaring kasunduan dahil nakasama pa ang kanyang peak 5th-tier tripod. Ang hangal na Martial Grandmaster ay naawa sa pagpapanggap ni Li Yunxiao kaya dinagdagan pa niya ito ng isang 5th-tier weapons na kung tawagin ay Phoenix Dual Rings kapalit ng 5-line tripod ni Li Yunxiao. Masaya naman ang hangal sa naging kasunduan nila ni Li Yunxiao subalit lingid sa kanilang kaalaman na may munting regalo pa na inihanda si Li Yunxiao para sa kanilang 6 na Martial Grandmaster. Dahil nagmamadali si Li Yunxiao ay ibinigay niya na rin ang 5th-tier Tiger King battleship sa kanila at agad na umalis. Tinanong ni Elder Duan kung saan nanggagaling ang mga Tiger King battleship ni Li Yunxiao dahil hindi normal sa isang martial artist na magkaroon ng marami nito. Hindi siya sinagot ni Li Yunxiao bagkus inutusan pa na magpahinga na dahil may susunod pa silang laban. Nagtataka naman si Elder Duan kung anong labanan pa ang tinutukoy ni Li Yunxiao at bigla niyang naalala na magtutungo pa pala sila ni Li Yunxiao sa Rainbow Fog. Sinagot naman siya ni Li Yunxiao na hindi magaganap ang labanan sa Rainbow Fog kundi dito mismo sa lugar na kanilang kinatatayuan. Si Li Yunxiao ay dumistansya ng kaunti sa kanila at nagtago sa pamamagitan ng encryption para hindi sila madamay sa simula ng labanan. Kinulit siya ng kinulit ni Elder Duan dahil wala itong maunawaan sa mga sinasabi ni Li Yunxiao. Sumagot si Li Yunxiao na dumating na ang oras at makikita na nila ang kanyang inihandang regalo. Ilang sandali pa ay narinig nila Li Yunxiao ang napakalakas na hiyaw ng isang halimaw. Batid naman ni Elder Duan na ito ay nagmula sa direksyon ng mga hangal na Martial Grandmaster. Mula sa malayo ay matatanaw ang Violet Nine Stripes Moth na nakawala sa tripod at galit na galit sa mga Martial Grandmaster. Tuwang-tuwa naman si Elder Duan dahil sobrang talino ng ginawa ni Li Yunxiao na paghihiganti. Ang 6 na hangal ay kinakabahan na dahil batid nila na mas mahirap ang kanilang kakaharapin ngayon dahil ang Violet Nine Stripes Moth ay galit na galit. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na wala talaga siyang kakayahan na ikulong ang Violet Nine Stripes Moth dahil mahina pa ang kanyang spirit power subalit kaya niya itong ikulong ng panandalian lamang gamit ang mga simpleng teknik. Plano niya sana na makakuha ng higit sa Soul Ancient Talisman subalit hindi siya pinalad dahil sa kakulangan ng oras. Nagwika naman si Elder Duan na wala si Li Yunxiao dapat ikahinayang dahil kapalit ng bulok na tripod ay nakakuha siya ng 6th-tier Ancient Soul Talisman at 5th-tier Zuan Weapon. Binara naman siya ni Li Yunxiao dahil kumpara sa 5th-tier weapon ng Martial Grandmaster ay higit na mas mahalaga ang 5th-tier tripod ni Li Yunxiao dahil ito ang pinakamalakas na 5th-tier weapon sa buong kontinente at bukod pa dyan ay nabawasan ng lubos ang fighting power ni Li Yunxiao dahil ang malaking porsyento ng lakas nito ay inaasa niya lamang sa kahusayan ng paggamit ng 5-line tripod. Ngayon lamang napagtanto ni Elder Duan na ang hawak ni Li Yunxiao na tripod ay ang nirify ni Emperor Gu Feiyang na na-auction kamakailan sa Thousand Treasure Tower. Habang nag-uusap ang dalawa ay hirap namang nilalabanan ng mga Martial Grandmaster ang Violet Nine Stripes Moth dahil kahit pinagtutulungan na nila ito ay hindi pa rin nila magawa na makalamang sa Sea Beast. Sa kasalukuyan ay nagtamo na ng malaking pinsala ang Violet Nine Stripes Moth subalit hindi pa rin ito tumatakbo dahil handa itong lumaban sa mga Martial Grandmaster ng patayan. Ang mga Martial Grandmaster ay nanghihina na subalit nagagawa pa rin nilang isipin ang ginawa sa kanila nila Li Yunxiao dahil batid na nila na ito ay planado. Nagkaisa ang mga Martial Grandmaster na kailangan na nilang gamitin ang malalakas nilang atake para matapos na ang labanan.
Ang mga martial grandmaster ay isa-isang nilabas ang kanilang secret technique para ibuhos ang natitira nilang lakas sa Violet Nine Stripes Moth. Sila Li Yunxiao ay relax lang sa gilid habang malapit nang matapos ang labanan at sa kanyang pagre-relax ay may naramdaman siyang kakaiba. Agad niya itong hinanap subalit wala siyang madetect na kung ano sa paligid. Inutusan ni Li Yunxiao na maghanda si Elder Duan dahil nagbago na ang plano at mukhang kailangan na nilang tumakbo. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang may lumabas na malaking kamay sa kalangitan at dinakma ang sugatang Violet Nine Stripes Moth. Nagulat ang mga martial grandmaster sa kanilang nakita dahil harap-harapang kinuha sa kanila ang pinaghirapan nilang Violet Nine Stripes Moth. Sa kalangitan ay lumabas ang isang kakaibang Tiger King battleship at sakay-sakay nito ang isang malakas na nilalang. Sinubukan pa ng mga martial grandmaster na kausapin ito subalit hindi sila pinapayagang magsalita nito. Nakilala naman ito ng pinakamatanda sa grupo at nagbigay galang sa martial artist dahil batid niya na kabilang ito sa Star Mansion sect na pinakamalakas na sect sa Heaven Sent Empire. Nagpakilala ang lalaki na si Heng Yuan na isang guardian ng Star Mansion sect sa Verdant Seaport. Ang lakas ni Heng Yuan ay katumbas ng isang martial emperor subalit hindi pa ito isang ganap na martial emperor dahil isa pa lamang itong pick 9-star martial grandmaster. Sinubukan pa makipagnegosasyon ng isang martial grandmaster subalit agad siyang pinaslang ni Guardian Heng dahil walang paki si Guardian Heng kahit ano pang sabihin nila. Nakita ng mga martial grandmaster na ang pinakamalakas sa kanila ay agad na napaslang at kinain ng malaking isda kaya hindi na nilang sinubukan pang makipag-usap at agad na tumakbo sa iba't ibang direksyon subalit bago pa man sila tuluyang makatakas ay hinarang na sila ng mga kasama ni Guardian Heng para silang lahat ay paslangin. Tinanong ni Ma Wendy kung bakit kailangan silang patayin kung nakuha naman na nila ang Violet Nine Stripes Moth. Sumagot si Guardian Heng na batid niya na lahat sila ay kabilang sa iba't ibang sect at ayaw nila ng gulo sa mga iyon kaya mas mabuti na lamang na paslangin silang lahat dito. Ipinag-utos ni Guardian Heng sa kanyang mga kasama na asikasohin ang mga nandito dahil may nais puntahan si Guardian Heng na nagtatago sa malapit. Lumingon si Guardian Heng sa direksyon ni Li Yunxiao at alam nito na may dalawang martial artist ang nakatago doon. Mabilis na nagtungo si Guardian Heng kilang Li Yunxiao para paslangin sila. Batid ni Li Yunxiao na nasa peligro ang kanilang buhay dahil hindi sapat ang kanilang lakas para labanan si Guardian Heng. Bumilib naman si Elder Duan kay Li Yunxiao dahil hindi man lang ito natakot kahit nasa harap ng kamatayan. Tinanong ni Li Yunxiao kung kaya ba ni Elder Duan sugatan ng malala si Guardian Heng kung tamaan man niya ito ng buong lakas. Sumagot naman si Elder Duan na hindi niya ito kayang paslangin subalit kung sasaluhin ito ang kanyang buong lakas na atake ay tiyak na magtatamo ito ng malaking pinsala. Inutusan ni Li Yunxiao si Elder Duan na maghanda dahil sa oras makalapit si Guardian Heng ay pipigilan niya ito ng sandali para magawa ni Elder Duan ang kanyang atake. Duda si Elder Duan na sa kakayahan ni Li Yunxiao subalit wala na siyang oras para mag-isip pa ng ibang paraan dahil malapit na si Guardian Heng sa kanila. Nagsimula ng ipunan ni Elder Duan ang kanyang pinakamalakas na isang atake gamit ang halberd Zuan weapon nito. Nakita ni Guardian Heng ang ginagawa ni Elder Duan kaya kinabahan ito ng kaunti kahit papaano dahil batid niya na si Elder Duan ay isang special na martial artist at marami ang may nais mapasali ito sa kanilang sect. Bago makalapit si Guardian Heng ay inalok niyang muli si Elder Duan kung sasali ito sa Star Mansion sect ay hahayaan niya itong mabuhay. Dagdag pa ni Guardian Heng na pati ang kanyang anak sa labas na si Li Yunxiao ay kanyang patatakasin kung sasali siya sa Star Mansion sect. Sakto na ang distansya ni Guardian Heng kay Li Yunxiao. Kaya gumamit na ito ng Universal Spirit Suppressor dahilan para mapatigil si Guardian Heng at mapasok sa isang malalim na illusion. Batid ni Guardian Heng na napasok siya sa isang illusion kaya buong lakas niya itong inatake at agad naman siyang nakalabas subalit nang mawasak niya ang mental space ni Li Yunxiao ay handa na ang atake ni Elder Duan sa kanya. Dahil hindi siya preparado dito ay buong-buo niyang sinalo ang atake ni Elder Duan dahilan para unti-unti itong masunog sa berdeng apoy ni Elder Duan. Batid ni Elder Duan na ang kanyang atake ay labis na makakapinsala kay Guardian Heng kaya agad na itong tumalikod para tulungan si Li Yunxiao na nanghihina. Hindi na tinapos pa ni Elder Duan si Guardian Heng dahil marami pa itong mga kasamahan kaya mas pinili na lamang nilang umalis. Ilang sandali ang nakalipas ay nakaligtas pa rin si Guardian Heng sa tulong ng 6th-tier pill na kanyang tago-tagong kayamanan.
Laking pasasalamat ni Guardian Heng na sugatan si Elder Duan nang umatake ito kaya nakagawa lamang si Elder Duan ng atake na kasing lakas ng 8-star Martial Grandmaster. Bagamat sugatan si Guardian Heng ay pinili pa rin nitong habulin sila Li Yunxiao dahil batid niyang wala nang natitirang lakas ang dalawa subalit nang dumiretso siya sa direksyon nila Li Yunxiao ay wala na siyang madetect sa paligid na tila babigla na lang silang naglaho na parang bula. Lumingon-lingon si Guardian Heng at nakita niya ang isang rainbow fog kaya agad niyang niprotektahan ang kanyang sarili dahil baka may sengot niya ang pink crystalline dust. Sila Li Yunxiao ay kasalukuyang naglalakbay sa rainbow fog patungo sa Congo Tree na kanilang destinasyon. Dahil naubos ang spirit energy ni Li Yunxiao ay si Elder Duan muna ang nagpo-protekta sa kanila sa pink crystalline dust. Uminom si Li Yunxiao ng maraming pills para ma-recover ang kanyang Yuan Qi at sinubukan naman manghingi ni Elder Duan subalit hindi siya binigyan ni Li Yunxiao dahil simula umpisa ay hindi man lang naglalabas ng kung ano si Elder Duan kahit na isa itong 7-star Martial Grandmaster. Sinabi ni Elder Duan na hindi siya ganun kay-aman sa resources kaya mayroon lamang siyang ilang 4th-year recovery pills dahil wala naman siyang sect na kinakapitan at mag-isa lang nilalakbay ang mundo ng martial arts. Hindi naman naniniwala si Li Yunxiao kaya hindi ito naawa sa kanya dahil si Elder Duan ay kilala at malakas na martial artist kaya imposible na wala itong kadala-dala na kahit ano. Inalok ni Li Yunxiao si Elder Duan na mag-swap sila ng pills na labis naman kinabigla ni Elder Duan dahil sa dami na ng kanilang pinagdaanan ay hindi pa rin si Li Yunxiao pumapayag na malamangan siya nito. Dahil talagang hindi papayag si Li Yunxiao nang walang kapalit ay binigyan na ni Elder Duan ito ng 76 demon pills kapalit ng 100 key gathering pills kay Li Yunxiao subalit sa pag-aakalang ang ibibigay ni Li Yunxiao ay 100 key gathering pills ay sakto palang 76 lamang ang binigay nito kaya napasigaw na lamang siya sa katigasan ng mukha ni Li Yunxiao. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na sila sa Rainbow Fog at nakakita na din ng isang isla kaya agad silang nagtungo dito. Bilib naman si Elder Duan kay Li Yunxiao dahil sa loob lamang ng ilang araw ay na-recover na nito ang buo niyang lakas. Dahil naka-recover na si Li Yunxiao ay binuksan na niya ang kanyang Universal Detect at sa di inaasahang pangyayari ay kanina pa pala sila napapalibutan ng isang tribo. Hinanap ito ni Elder Duan subalit wala siyang makita, sinabi naman ni Li Yunxiao na hindi niya talaga ito makikita dahil nasa ilalim ng karagatan ang mga ito at malaki ang posibilidad na ang napasok nilang lungga ay pinamumugaw din ng isang tribo sa karagatan. Ilang saglit pa ay nagkaroon na ng reaksyon ang katubigan at isa-isa nang nagsilabasan ang mga mandirigma sa karagatan na mabilis silang napalibutan nito. Ang mga mandirigma ay nagawang lumutang sa pamamagitan ng bilog na tubig. Ang isa sa mga mandirigma ay sinabihan sila Li Yunxiao na sumuko na at huwag pumalag dahil agad silang papaslangan kung magkataon. Nakiusap si Li Yunxiao sa kanila na huwag silang paslangin dahil hindi nila inaasahan na mapunta sa kanilang teritoryo. Tinignan ni Elder Duan ang lakas ng mga kalaban at ang lahat ng mandirigma ay Martial Grandmaster bagamat hindi mataas ang level at 5-star Martial Grandmaster na ang pinakamataas ay sobrang dami naman nito. Ang mga mandirigma sa karagatan ay mahina ang pangunawa at hindi mapakiusapan kaya tangka na sana itong aatake kung hindi pa sila Li Yunxiao magpalagay ng pusos. Mabuti na lamang ang isa sa kanila ay nabiyayaan ng kaunting utak kaya sila'y nakaligtas. Binanggit ng leader ng pangkat na dadalhin sila Li Yunxiao sa kanilang pinuno kaya kailangan nilang maging tahimik lamang. May kikiusap pa sana si Li Yunxiao subalit bigla siyang pinakin ng pills at hinayla sa katubigan. Batid ni Li Yunxiao na ang pinakain sa kanya ay isang water warding pills na matuturing na kayamanan dahil magagawa ng kung sino mang kumain nito na makahinga sa ilalim ng tubig. Napagtanto ni Li Yunxiao na ang tribo ay may kailangan sa kanila dahil hindi sila agad nito pinaslang at pinakain pa ng importanteng pills. Kinausap ni Li Yunxiao ang isa sa mga mandirigma at napag-alaman niya rito na kamakailan lang ay sinugod sila ng isang malakas na nilalang mula sa mga tao dahilan para ma-injured ang tatlo nilang pinuno kaya ipinag-utos ng kanilang mga pinuno na dalhin at paslangin ang lahat ng mga tao na makikita sa paligid. Naunawaan naman ni Li Yunxiao kung sino ang kanilang tinutukoy na kalaban kaya sinabi ni Li Yunxiao na malaki rin ang galit niya sa taong yun dahil sila ang dahilan kung bakit sila Li Yunxiao tumatakbo at napadpad dito. Tinanong ni Li Yunxiao kung nasaan na si Guardian Heng at sumagot naman ang mandirigma na nakatakas ito subalit malubha ang kalagayan. Inalam ni Li Yunxiao sa nagbabantay sa kanya kung anong ranggo ang kanilang tribo.
Sumagot naman ang tagabantay na silang mga Blazefish tribe ay kabilang sa 5th-tier tribe at pinakamalakas na tribo sa 1,000 milya na layo. Kinabahan si Li Yunxiao dahil kung sila ay totoong kabilang sa 5th-tier tribe ay tiyak na ang kanilang leader ay isang martial emperor realm at lubha itong delikado dahil ang mga nilalang sa karagatan ay likas na mahina ang kanilang utak kaysa sa mga tao kaya mahirap makipag-usap sa kanila. Nakita ni Li Yunxiao na may malalim na iniisip ang kanyang tagabantay kaya tinanong niya ito kung anong problema. Nagalit naman ang tagabantay dahil inaakala nito na kumukuha ng impormasyon si Li Yunxiao sa kanya. Natatawa naman si Elder Duan dahil ngayon lang napansin ng mandirigma kung kailan marami na itong nasagot na katanungan. Nagdahilan naman si Li Yunxiao na dahil parehas sila ng kaaway ay matuturing na silang magkaibigan at ang magkaibigan ay nagtutulungan kapag kinakailangan. Napaisip naman ang tagabantay dahil may punto din si Li Yunxiao kaya sa huli ay nagsalita na rin ito at sinabi na ang kanilang leader ay isang martial emperor subalit malapit na itong mamatay dahil sa katandaan ngunit ang susunod na leader na si Tai Fan ay kakapromote pa lang sa 9-star martial grandmaster kaya ang kanilang tribo ay nanganganib. Mas lumala pa ang sitwasyon nang dumating ang malakas na tao at ma-injured nito si Tai Fan at ang dalawang 8-star martial grandmaster sa kanila. Dagdag pa nito na kung hindi maging martial emperor si Tai Fan bago mamatay ang kanilang leader ay babagsak ang kanilang ranggo sa 6th-tier tribe na hindi nila nais mangyari. Sa isip-isip ni Elder Duan ay napakadaling utuin ng mga nilalang sa karagatan dahil sa isang tanong lang ay halos nasabi na nito ang lahat ng importanteng impormasyon. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarating na sila sa lungsod ng mga mandirigma at matatanaw na dito ang maganda nilang tirahan. Abangan sa susunod nating kwento kung paano haharapin ni Li Yunxiao ang pinuno ng tribo na isang martial emperor. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay lulusobon ni Li Yunxiao ang isa pang tribo sa karagatan at kakaharapin ang maraming pang martial emperor na kalahi ni Frieza. Kung nais mong subaybayan ang giteng kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.